channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano namin i-renovate ang property na to. So this unit is located here in Shore 2 Residences. So this unit is 30 square meter and unit. By the way guys, I just want to say thank you muna sa aking client, Sir Choi, Miss Emin, for trusting me to handle this unit. So eto na, natapos na natin ang unit mo para sa inyong mommy. And lastly, I just want to say thank you to Tita Oni and Tito Romel for trusting me po sa pag-refer sa inyong kaibigan. Nung nalaman nyo na magpapagawa sila ng unit, ang sabi nyo lang sa inyong kaibigan ay wala nang ibang mag-handle ng inyong unit para hindi kayo maloko at maayos ang gawa. Sige, Dinya Nepomuceno ang ire-refer natin. Thank you so much po. So without further ado, halika, libutin na natin ang unit na to. So, sisimulan natin dito sa ating kitchen area. So, sa kitchen area natin, guys, sa backsplash natin, gumamit kami ng reflective mirror. Instead na kung ano yung nandito, the usual na ginagawa natin before, which is the centered stone natin, plus dito dapat natin siya ilalagay. Nag-request na lang si client na gusto niya is reflective mirror na lang. So, by the way din, this reflective mirror is kailangan naka-tempered glass po siya ha. Kasi of course, may magluluto dito. Kailangan po para mas maging durability ng ating backsplash. Ayan. Also, nag-install na rin kami dito guys ng kanilang mga plate organizer, which is ang plate organizer natin kasya yung 12 inches na plate. Ayan. Tapos, of course, syempre hindi mawawala ang ating spice rack or yung condiments rack natin na tinatawag. Ayan. And then here, mga drawers na guys, lalagyan ng mga utensils, ng mga sandok, maliliit na mga platito, baso, kung ano man. Ayan. And then, here sa atin, nag-install kami ng kanyang basurahan dito or ng kanyang rubbish bin dito sa kanyang under cabinet. Napagkasya natin guys ha. By the way, ang ating countertop natin is nagbe-measure siya ng 180 cm by 60. So, kinaya naman makapaglagay tayo ng 60 cm by 50 cm na na sink natin, na gold sink natin dito. Tapos plus with ayan, social na faucet natin dyan. And then of course, nag-request si client din sa atin guys ha, ng tissue holder plus yung kanyang wine glass holder and then yung wine holder niya sa side na to. Ayun. Sa upper part na cabinet natin, we have two door na ayan, na ating door na glass. Para medyo mas may magkaroon lang siya ng accent dito sa side na to. And then of course, we have here the mga upper cabinet natin na push to open pa din. Ayan. And then, here pala guys ha, nag-request lang din si client na baguhin natin ang kanyang cooktop. Kasi para at least mas bumagay doon at syempre may kalumaan na rin yung before yun. Dahil this unit is a second-hand unit na rin naman siya. Pero sa range hood natin, dahil maayos pa naman siya, kaya pa, ayan, niretain natin siya. And then, ayan, here, nagpagawa lang kami ng personalized na para kay Mami Mina. Since ang unit na to is pinagawa talaga ni Sir Choi at Miss Emin para sa kanilang mommy. Hello po, Mami Mina! So, ini-next naman natin guys dito sa toilet and bath natin. So, sa toilet and bath, before tayo pumasok, i-flex ko lang ulit sa inyo yung mirror, yung full mirror natin with the aluminum framing siya para mas durable, mas matibay siya of course. Ito yung one of the design din na nagustuhan talaga ni Sir Choi. Na talagang, Beans, gusto ko yung full mirror mo bago lumabas. Bago doon sa toilet and bath natin. Para bago lumabas, alam mo, makita mo yung buong itsura mo bago tayo umalis ng unit. So tara, papasok tayo. Ayan. So sa toilet and bath natin guys, ito ha, medyo mas iba din yung kanyang layout since big cut kasi itong unit na to. So 30 square meter, not the typical natin na 24 square meter. So iba din kung mapapansin nyo, iba yung pinaka-cut noong kanyang shower side. So nagpa-install na rin si client ng smart
toilet niya dito. Ayan. So, bumubukas siya pag nasense siya. Ayan. And then, of course, ayan, talagang pinush niya to. Promise, pinush ni Sir to na makabit ang kanyang smart toilet. Ayan. Na nako-control by, pwede na dito. Ayan. And then, one more. Oh, diba? Ang ganda. Good choice, sir. Ang ganda. Tapos, of course, dito, naglagay tayo ng mga upper cabinet niya dito para more on storage tayo. Of course, we have the towel bar natin dito, or yung tower rack natin. And then, we have the small here ng mga shelves natin. Angat siya ng angat. And then here, dito guys, ayan, nagpa-install din kami kasi request naman to ni Miss Mina, Emin sa akin na maglagay naman tayo ng blower dito. Mahilig daw kasing mag-blower si Miss Emin. Ayan. Tapos ayan. Okay, we have the shelves here, the medicine cabinet yan. And then we have the ledge. And then guys ayan. Saglit lang ulit. Sasarado natin ito. Nasisense niya ako ng nasisense. Ayan. Okay. So, we have the ledge here. Then, we have here the tissue holder niya, guys. Gumawa na lang kami sa loob kasi si client is hindi niya alam kung saan niya pa ilalagay yung kanyang tissue holder, makakaabala sa labas or what. Kaya sabi ko, sige, ilalagay na lang natin sa loob yung kanyang tissue holder at ayan na. Pwede mo siyang i-pull. Okay? Of course, we have the ledge here. And then, ito yung shower enclosure natin. And then, guys, to complete yung ating pagiging smart toilet and bath, talagang na-achieve ni Sir ang gusto niyang mangyari dito sa ating toilet and bath. Nagpakabit siya ng kanyang shower. Na ang ganda rin. Ang ganda nung ano. And then, multi-point nga lang yung ginamit natin. Not the usual na single point. Kasi nga, of course, dahil mechanism ng kanyang shower, kailangan ay multi-point. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, we have mga organizer dito, mga shampoo holder niya dyan, plus dito sa loob. And then, of course, ito guys, instead na medicine cabinet yung nilagay natin doon, beside doon sa isa, nag-request si client na lang dito na ano na lang natin to, simply smart mirror na lang natin dito. And then, yan, we have the lavatory sink natin. Change din tayo into black, plus yung kanyang faucet. And then, yung dalawa niyang, ayan, push to open din na under cabinet. Then, another drawer sa kanyang ilalim. Alright. Okay. And then, nga pala guys, ito rin yung ceiling natin. Naglagay lang kami ng mga ng PVC ceiling para again, kung meron mang magli-leak sa taas, hindi siya totally magbabaha dito sa loob ng unit. Makikita lang natin siya na medyo may mga drip ng konti, and then we have to concern na yon sa itaas kung meron mang leak. And then also guys, nagpa-request na lang din si client sa amin na yung dating deliverable kasi ni SMDC is yung 2-in-1 na siya. Natanggal niya na yun since maingay na rin, siguro defective na din. Pinalitan na lang namin siya ng regular. Plus, naglagay kami ng mga ilaw dito para at least mas maaliwalas, mas maliwanag yung side ng kanyang toilet and bath. So, ayan. Balikan ko lang pala dito yung sa kitchen side natin guys ha. So, sa ilalim pala, naglagay na rin kami sa under cabinet niya ng kanyang mga profile lighting dito para at least mas maganda yung effect natin. May drama ang kanyang ilaw sa ilalim. And then, yung ceiling part natin guys, naglagay din kami dito ng profile sa magkabilang dulo para at least mas maliwanag dito sa kitchen side niya din, di ba? Ayan, okay. So, next natin dito sa ating dining area. So, sa dining area natin, guys, we have dito ng bar type ng kanyang dining. And then, of course, we have the wall art dito. Plus, yung framing natin or yung cornice ang tinatawag para at least meron pa rin tayong maging design dito. Meron tayong wall accent sa side ng kanyang dining area. And then, of course, we have the 2 pendant light. And then, of course, meron tayong ceiling accent lang din siya para at least may connection yung kanyang wine rack
dito, wine rack, or kung ano pang gawing pang display dito, ilagay nilang pang display dyan. Ayan. And then we, of course, we have that two ready-made na to guys, itong dalawang ating chairs natin dito na naa-adjust, na bar type din siya para at least kung gusto ng mababa, gusto ng mataas, ayan siya. Of course, yes dito, sa side na to pala guys, kasi medyo marami daw sapatos si Sir Choi. Kaya nag-request siya na kailangan ko talaga ng shoe rack din, sabi niya gano'n. So, eto na siya. Ayan, we have the shoe rack dito. Ayan. And then of course, also have here ng kanyang, ayan. Okay, ng kanyang another storage dito para at least kung meron pa rin siyang mga gamit na ilalagay. Malalim-lalim din yan guys, para meron pa rin niyang mailalagay na gamit. Tapos syempre natatanggal para at least kung meron mas malaki yung kanyang gamit na i-store dito, kakayanin. Ayun. So of course, we have the overhead cabinet natin. So sa overhead cabinet, yan, meron tayo dito mga push to open na cabinet. We have the open shelves para at least meron pa rin mailagay natin. Yung makapaglagay sila ng mga pang-display nila. And then also, eto meron pa rin tayo. Okay, sa backing natin ng TV natin, gumamit tayo guys ng ng UV board na tinatawag. So, ano siya? Made of PVC pa din siya. So, again, si PVC is mas maganda siya sa mga dry area lang talaga. So, we have the 55 inches dito na TV, which is ang bumili na rin is sila Sir Choi. Of course, we have the TV ledge dito. Sa TV ledge natin, guys, we have 180 cm by 40 para medyo malapad-lapad siya kung gusto pa rin i-extend dito yung kanilang kainan. Since medyo malaki ang clan nila Sir Choi, ayan, medyo gusto niya is pag nag-invite siya ng mga relatives niya rin dito, magamit pa rin natin siya as a dining table natin. Because of course, we have here mga yung tatlo nating dyan na drawer, of course. And then here is the, bumili lang din naman kami ng ready-made. Another storage to guys. Diba? Another storage pa, kung meron pa rin gustong i-store dyan si Sir Choi. Sobrang dami ng kanyang mga gamit. So ready-made lang namin siyang binili. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo guys, sa paligid natin, ayan, ang ating cove light. Sa cove light guys hindi tayo pwedeng maglagay lang ng gusto nating paikot. Kung gusto natin siya ng full, lahat yan meron. Kasi meron tayong mga part na dapat na iniiwasan, which is yan, yung mga sprinkler natin, hindi dapat siya nabablock pag nagpapagawa tayo ng ating unit. Kasi ipapaulit din sa atin yan ni admin soon, or the engineering soon, dahil it's a no-no talaga na ibablock natin yung mga sprinkler natin, yung mga smoke detector natin. So ayan, nagkabit lang din naman kami ng chandelier natin, atin ng center light, with electric pan na rin siya. Next natin dito sa may sofa side natin. So sa sofa side natin guys, since gusto rin nila na talagang may makahiga pa rin talaga dito sa atin. So sa side na to is sofa bed yung ginawa natin. So sa sofa bed guys, ganyan siya Yan. Tapos iaangat lang yan. And then yung pinaka backrest natin, ini-stretch din siya. So you need to move forward yung kanyang backrest para at least maging na siya, double size yung bed nga pala nito guys. So from armrest to armrest, it's 60 cm yung kanyang 60 inches yung kanyang lapad. And then yung pinakagitna niya is 48 inches na siya. So it's a double size na bed siya. Okay. Okay, we have the cup holder dito. Ayan. Para at least, pag nanonood ng TV, nagko-coke, nagdi-drinks, dyan. Okay. And then here, sa part na to, since yung part na to nga kasi it's a end unit siya, meron siyang another na window dito. Hindi lang nag-iisa yung window niya. So dito mahaba yung window niya to guys. I think 82 inches yung lapad po nito. So malaki, malapad talaga siya. So, nagkabit na lang din kami dito ng blinds niya, ng blackout blinds natin. Of course, para we have the accent dun sa taas.
naglagay na rin kami dyan ng mga shelves. And then here, another storage dito. Ayan, another storage. Tapos kanina dahil sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko sa inyo na this unit is pinagawa talaga nila ni Sir Choi talaga for their mom. Kaya naglagay na rin kami ng features dito guys na kasi syempre may edad na rin si mommy. So ayan, naglagay kami dito ng kanyang table. So sa table na to guys, ganyan siya ha. Ayan, para at least si mommy no need na lumakad pa. No need na lumakad pa sa bar natin. Ganyan ang magiging gamit ng inang table natin. Diba? Ang cute lang. Ang cute lang nung naging outcome ng table na to guys. Ayan. So of course yan, pwede pa naman din maglagay, magpatong ng kung ano man, ng plates or kung ano man habang kumakain si mommy dito. And then of course here guys, we have the overhead cabinet. Tapos yung mga gamit na to is provided with clients na din. So microwave tayo, and then we have the, I think 8.2 cubic po ito na refrigerator natin. So another request din ni client is tanggalin yung kanyang old partition, palitan natin siya ng kanyang glass door, which is the French style natin na glass door. So, ganyan siya. So 3 panels yung kanyang, yung aming ginawa. Ayan, so pwede siyang isarado. Pwede rin siyang ilipat guys, all together dito sa kabilang side. All together dito sa isang side. Ayan. Ang question is, nalalak ba to? Yes, nalalak po siya. Dito sa mga dulo, ayan. Nalalak siya guys ha, hindi lang siya talagang aesthetic na pwede lang siyang sliding, typical na sliding. May mga lock po siya sa dulo niya. So ito guys, pwede mo siyang ilagay sa kaliwa, sa kanan, or dito sa kaliwa. So ayan, lagay natin lahat dito sa... Ayan. So, ini-next natin guys ha, yung dito sa ating wardrobe. Nagpalagay na rin pala kami ng sheer guys ha, para at least may konting privacy pa rin si client. But yan, meron pa rin. Okay. And then here is, we have yung kanyang wardrobe, and then we have here na kanyang mga shelves pa. Another shelf dito with profile lighting siya dun sa loob. And then, naglagay na lang din kami, kasi sabi ni sir, marami raw siyang bags, perfumes, ganyan. So, naglagay lang kami dito para at least mailagay niya pa, makapagpatong pa tayo dyan. Ayan. And then with the glass door tayo. And then here guys, it's the 4 feet by 8 feet na wardrobe. Full mirror din tayo dyan guys. And then yan, sliding tayo. Sliding with shelves sa taas. Of course, yung kanyang hangiran. May gamit na rin po si client dito sa ilalim. And then we have the drawer po dito. Okay. Tapos pala guys dahil si sir, gusto niya ng big screen talaga. Bukod dun sa TV niya, meron akong papakita sa inyo. Ayan. Diba? Yung kanyang screen niya dyan, na I think 60 inches itong lapad ng kanyang screen dito. Kasi talagang inuwi ni sir yung kanyang projector from US at inilagay na nga natin sa unit na to. Diba? So, movie time, pag magpapaantok na lang, instead na nasa dining area tayo, dito na tayo sa bed, sa pinaka-bedroom niya na mag-watch. Yan, diba? Ang ganda ng kinalabasan niya. Tapos guys, ayan, sa side na to, ayan, of course, we have the, nag-request lang si sir na instead na queen size bed, ano lang siya, full double lang siya. So 54 by 75 yung ating naging bed size natin diyan. Of course, yung gusto niya rin, ni-request niya rin na ganitong headboard na pa-shell ang kanyang naging design. Of course, we have the upper cabinet diyan. Tapos yung kanyang patungan ng projector, 'di ba? Naging multi-purpose na to, instead na maglalagay pa siya ng kung ano-ano dyan. Yan, dyan natin inilagay yung kanyang projector. Ganda, diba? Tapos guys, floating bed din ito ha. Then of course, si client is base US din siya. So,
naglagay, para at least meron pa rin siyang storage dyan ng kanyang mga maleta. Ayan. Tapos of course, we have the vanity dito. Vanity mirror, we have the trimming dito. Rose gold ang naging trim natin dito. Metal trim natin. And then we have the table din dito. Ayan. With the drawer para makapaglagay pa ng mga kung ano pang gamit. Of course, we have the chair dito na may storage din siya sa loob. Ayan. Of course, hindi makukumpleto ang ating renovation nang walang ating napakagandang curtina. Ayan. With the share din siya, guys. Ayan. Ayan ang kanyang, ito yung view natin. Ayan. Tapos guys, dito, kasi yung pintuan nila, yung pintuan ng unit na to, medyo dikit na siya. Dikit na siya dito sa ating pinto. Yan, dikit na siya dito. So instead na, eto guys, instead na dito namin siya nilagay, nag-space kami. Pero yung space na to, kasi yung pinaka-depth niya lang dito guys, alam niyo ba, parang nasa 8 inches or 10 inches lang siya. So syempre, hindi natin siya pwedeng iwanan na lang na blanco lang siya. Nag-create kami ng panibago dito guys. Naglagay kami dito ng kanyang another shura. O diba? Nagamit pa rin natin yung space na to para at least makapag-store pa rin si sir ng kanyang shoes dyan. And then dito sa taas guys, pusot ko lang pa. Dito sa taas, naglagay kami ng another storage na dito. Storage dyan na sabitan niya pa. Let's say, kung magsasabit siya ng belt o maglalagay ng small bags dyan, pwede. So, I hope guys, nagustuhan niyo kung paano namin renovate ang property na to. So, again, kung gusto niyo ng ganitong kagandang project, just contact me to this number or message me to our Facebook account. Again, I'm Gidinia Dins Nepomuceno. Till my next vlog.